Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Si Kakay ay isang ina na nagtatrabaho sa Dubai. Sinasabi niya sa kanyang mga kasamahan na magkakaroon na siya ng isang architect. Kakatapos lang daw mag-apprentice ang kanyang anak. Sinasabi niya pa sa kanyang mga kasamahan na walang kasing sipag sa pag-aaral daw, talino ang kanyang anak. Pinag-uusapan ng kanyang mga kasamahan ang skandal na nangyari sa Pilipinas. Mga nakikita nila na mga bagong upload na skandal. At sinabi ni Kakay na kung ano naman daw ang ginajudge ng kanyang mga kasamahan na nakikita nila sa social media. Social media ang kanilang daan para makipag-usap sa isa't isa, kanyang mga anak, pati na ang kanyang asawa. Masaya sila kahit malayo ang kanilang ina dahil araw-araw naman silang nagkakamustahan at nag-uusap. Binigyan ni Ikay ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ng isang kondom para protection daw ito. Tinawag naman ni Ikay ang kanyang kapatid na babae para kumain pero nagreklamo ito dahil nagbablog pa daw siya. Pero sinabi ni Ikay na hindi niya daw deserve ang sinasabi ng kanyang kapatid pagkatapos na daw magluto ng breakfast para sa lahat. Tinawag ni Ikay ang kanyang ama na gumagawa ng mga furnitures. Masaya ang simple nilang pamilya. At si Kakay naman ay maraming niraraket sa Dubai kahit pagbebenta ng mga pagkain at kung ano-ano pa. Nagparinig naman si Bea na sinasabi niya sa kanyang kapatid na nagsasanta-santahan daw ito. Sinabi ni Ikay na nagtatantrums daw ang kanyang kapatid na babae dahil naghihingi ng dagdag na allowance para ibili ng damit. Tumawag si Kakay sa kanilang bahay at saktong sinabi ni Bea na binigyan daw ng kanyang atik Ikay ang kanyang kapatid na lalaki ng kondom. Nagulat naman si Kakay sa mga sinasabi ng kanyang anak. At kinausap ni Kakay isa-isa ang kanyang anak at pinagsabihan. Sabi ni Kakay kay Ikay na may mga bagay na pinagdesisyonan nilang magpamilya. At nandyan daw ang kanilang ama para gumabay sa kanila kahit wala siya sa tabi nila. Sinabi ni Kakay na tumawag siya para i-congratulate ang kanyang anak na matatapos na ito sa kanyang kurso bilang arkitekto. Nag-uusap ang mag-asawa at sinasabi nila na magkakaroon na daw sila ng professional na architect. Sulit daw lahat ang kanilang mga sakripisyo para sa kanilang anak. Pinaghandaan na daw ni Kakay ang board para kay Ikay at dapat daw ay maghahanda sila at imbitahin ang buong barangay. Naging abala naman si Kakay sa kanyang trabaho sa opisina sa Dubai. Si Ikay ay tinatapos ang kanyang planong ginagawa sa opisina. Inspirasyon niya ang kanyang pamilya para makatapos sa kanyang pag-aaral. Kontrabida naman ang kanyang isang kasamahan na pinuna ang kanyang ginagawang plano. Sinasabi ni Ikay na hindi pwedeng susunod na lang sila sa kliyente sa gusto nila. Kailangan din meron silang maipapakita na mas magandang disenyo. Sumabat naman ang isa na wag na mag-English si Ikay dahil ang tigas-tigas ng accent daw. Pero sumagot si Ikay na mas gusto niya na lang ang Pinoy accent na English kaysa paslang na wala namang laman. At natawa ng sikreto ang kanilang mga kasamahan na nakarinig. Lumapit naman ang boss ni Ikay at sinabi na good job sa kanyang trabaho. At inexplain ni Ikay sa kanyang boss kung bakit yun na-design ang kanyang ginawa. Nagkayayaan naman ang grupo na treat ng kanilang boss dahil matatapos na si Ikay sa kanyang apprenticeship. Nagpaalam si Ikay sa kanyang ama na malilate siya ng uwi dahil nagkayayaan sila na mag-celebrate. Sinabi ng kanyang ama na patutumbahin mo naman ng lahat dyan, nak. O sige, ingat ka. Nagtagay ang mga kasama ni Ikay at pati na rin siya. Doble kayod si Kakay sa Dubai para daw mas malaki ang mapapadala niya sa kanyang pamilya. Tinawag si Kakay ng dalawang customer na babae at hindi niya inaasahan na kakilala niya pala at kakilala siya ng kanyang customer. Tinawag si Kakay sa kanyang tunay na pangalan at sinabi niya na napalitan na daw ang kanyang apelyido. Tinanong niya ang customer kung magkakilala nga ba sila at sinabi nito sa kanya, kaibigan niya daw si Audrey kung kanyang maalala. At sinabi ng customer sa kanyang kasama na itago mo ang asawa mo sa babaeng ito. At sinabi naman ni Kakay na may iba nang kukuha ng kanilang order. At pagtalikod ni Kakay, sinabi naman ng customer na isa na ang babaeng iyon ay kung sino-sino ang kinakalantari. Pinag-usapan naman ng dalawang kasamahan ni Ikay ang kanyang inang si Kakay at rinig na rinig niya. Sinabi pa ng kanyang kasama na nagkaroon daw ng affair ang kanyang ina sa isang Ramones. Habang sumasayaw ang kasama ni Ikay
ay may lumapit na lalaki dito at parang babastusin siya. Pinuntahan niya ito at inagaw ang bote ng lalaki at sinabi niya na masyado na daw tipsy ang kanyang kaibigan. At muli siyang uminom habang sumasayaw. Natamaan si Ikay ng kanyang iniinom at hindi niya namalayan na dinala na pala siya sa isang kwarto. At pagkagising niya ay wala na siyang damit at may dugo na sa kama. Abangan! Nagkaroon ng skandal ang isang gabing hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Thank you for watching mga kabantahera. Please leave your comment para ating pag-usapan. Keep safe and God bless always. Like and subscribe mga kabantahera.